It's me again, your marketing professional in Toyota Pasig, Miss Pat Vlog. For today's video, ang pag-uusapan po natin, magkano nga ba ang kinikita o kinukomisyon ng isang ahente ng sasakyan? Oh my God, it is so interesting. Dahil ikaw ay bago sa aking channel, subscribe mo na yan at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Siguro ahente ka rin na nanonood sa video ko ngayon. O kaya gustong mag-ahente ng sasakyan kasi gusto mong yumaman. Totoo nga ba? Ay, it takes time bago tayo yumaman sa profession na to. I am 3 years enough here in Toyota Pasig. Magta 3 years pa lang sa sabihin natin by this month end ganyan. Joke lang. Magta 3 years pa lang po. Wait a minute! So, yan. Okay, let's proceed. Alam ko, medyo hot topic to at medyo, tingin ko maraming manonood sa video na ito. Syempre, I want to be honest with you na kami po ay may ilang mga transactions sa pagkuha ng sasakyan tulad ng cash transaction, bank referral, in-house financing, or bank financing. Yan yung tatlo muna na i-discuss natin, no? So, hindi ako masyado tumatanggap ng referral. Gawa ng marami pong nagme-message din talaga sa akin. Iniiwasan ko din po yung mga bird dogs. At ayoko ng mga transaction na merong under the table. Dahil mahal ko po yung aking trabaho. As simple as that. Pero, kung kayo ay naging kliyente ko at nag-refer po kayo sa akin ng mga kamag-anak mo o kaya friend mo o kaya kakilala mo, then that's the time na bibigyan kita ng referral fee. Okay? So, yung ibang mga client na nagre-refer sa akin, tapos kukuha ang Grab client ko na yan ng, syempre, Vios, XLE, ganyan. Then, meron siyang ni-refer na Vios, then nagpang-Grab yung kukunin, ganyan. Expected nyo na po. Kung magkano lang po yung ibinibigay po sa amin for the promo na isinet up ko, syempre. Kasi supposedly po, yung down payment po ng Vios XLE namin is hindi talaga ganyan. Hindi talaga 15K, hindi talaga 10K, hindi talaga zero down. Okay? Ako ang nag-set up niyan. Dahil po dito sa amin, pinag-aaralan namin ang gusto naming i-komisyon. At dyan sa setup po na yan, pag financing dito sa in-house po namin dyan po sa setup na yan, na kami po ang nagko-compute ng sarili naming komisyon, diskarte po namin yan. Pero, malinis na diskarte. Hindi po ako didiskarte ng diskarte na kukuha po ng pera sa inyo. Hindi po ako ganun. Yan, supposedly, may kita ako actually ng mga 20,000, yan sabihin natin nga 20,000 or 15,000, ganyan, if binigay mo yung tamang down payment for the unit. Sabihin natin, dapat ang down po for the Vios XLE is 100,000. O sabihin natin 100,000, na supposedly kikita po ako ng nasa 15,000. Okay? Ginagawa ko, sinasagad ko po yung discount para maibigay po sa inyo yung best offer na kahit makuha siya dun sa income ko or dun sa commission ko, ayos lang sa akin. So, walang matitira po sa akin. Ang tinatawag po sa amin yan is zero SI or zero sagad, diba? So, sabi
sabihin natin na zero sagad, may makukuha pa rin po ba kami? Meron pa rin naman po kasi bawat sasakyan meron pong tinatawag na unit commission. O sabihin natin sa unit commission, merong kahit papaano na 1,500 or minsan nga 500, depende yan sa performance ng dealer. Hindi fixed po ang unit com. Sabihin natin ang unit com namin for the unit is 1,500 lang. 1,500 lang po yung kikitain po natin. Ako kasi pag nagbigay ako ng referral is 50-50. So kung magkano po yung kinita ko po, 50% po para sa inyo. Ganun po ako. Pero since mga bagong mga kliyente ko naman at yung iba po ay nagre-repeat or nagre-refer, napakaluwag ko naman po about dyan. So ang malaga lang sa akin, ayoko nang hindi ko kilala, biglang magchat-chat, tapos ma'am, pwede po bang mag-refer? Nagbibigay po ba kayo ng referral? Ganyan. Ay, never po ako entertain po ng ganyan. Kasi, iniiwasan ko po yung mga ganong transaksyon. Okay? Wait lang. Okay. Nag-gain na lang ako aircon kasi mawala na yata ako ng gas. Wait a minute. So, yan. O, sabihin natin, hindi naman Vios yung nirelease ko. Pero, SUV naman po. Tapos, hindi po pwedeng sagad. May mga selected units po kasi na po pwede po sa amin ibigay ng dealer na pwedeng i-offer sa client na sagad. Tulad nga yan, maraming unit yan. Yung Vios, yung Wigo, ganyan. Ibinibigay ko po yung sagad. Kasi nga, kahit wala akong komisyon, ang mahalaga po sa akin may volumes. Sa amin bilang mga ahente, meron po kaming tinatawag na volume incentives. So halimbawa, si dealer ay nag-discuss na pag si ahente ay kumota ng 10 units, per unit meron siyang additional 1,000. Sabihin ganun lang po ha. So additional po yun. Ako kasi hindi ko basta iniisip yung income. Alam mo, ang mahalaga lang sa akin ay tulad ninyo, natutulungan nyo na ako sa simpleng ganyan, napapasaya nyo na ako. Gusto ko lang mapagpasaya ng kliyente ko. At syempre, yung mga kliyente ko kasi gusto kong matulungan gawa ng nagsisimula sa business, mga gustong mag-grab, magkaroon ng maliit na pang negosyo, syempre ganyan. Kahit ako negosyante din po ako dahil naglabas din naman ako ng sarili kong grab unit. So next naman, may transaction naman kaming tinatawag na cash. O sa cash transaction, fixed po yan. Kahit ibigay ko po yung discount po ninyo na max discount na sagad na discount if meron man, kasi may mga units na wala po talang discount, pero binibigay ko pa rin po yung best offer ko. Kung halimbawa may free insurance naman kami, ibinibigay ko rin naman po yun, kasi hindi naman po ako ganid sa income talaga. Ako naman maka volume lang, ayos na sa akin. Ang tawag nga po sa akin talaga yung kliyente ko daw ay pangmasa. Of your kindness have always been my strength, and Christ is with me always through every age. Ewan ko ba, yung mga kliyente ko hindi po ganoon kayayaman, pero ayos lang sa akin kasi ang daming mahihirap, di ba po, na gusto kong matulungan. Excuse me. Bilis ko kasi magsalita. Ganon din naman sa BR, which is yung bank referral na tinatawag. So sa bank referral, para siyang cash transaction, tinurchase po siya ng bangko sa amin. Hinanapan nila yung kliyente nila ng unit at inassist ko po. Tinigyan ko po ng quotation yung bangko, binigyan ko po sila ng discount. Tapos, si bangko po ang mag-aayos po ng kanilang approval. Okay po. Sa in-house financing naman, kami pong bilang ahente, trabaho namin na kayo ay bigyan ng approval.
bigyan kayo ng sarili pong ninyong sasakyan sa best offer din po na makakaya po namin. Ang kagandahan lang po sa amin sa in-house financing, kami po ang dumidiskarte sa bangko na kahit kulang po yung mga requirements po ninyo, kaya po namin yan pa-aprobahan. Okay po. Pero hindi ibig sabihin na kailangan natin ayusin yung mga requirements nyo, ganyan. Kailangan lang po natin ng 2 valid IDs. If kulang ang requirements, at least 2 valid IDs lang po. Kung wala pong 2 valid IDs, kukuha po kayo ng barangay at police clearance. Yan. So, kahit na walang bangko sa amin, kahit na wala kang sariling bangko or savings account, kadalasan mga kliyente kong Muslims, sabi natin mga Muslims po na client, hindi po talaga nagbabangko yan. Sila ay nagsasave lang sa tindahan nila. May sarili lang silang vault, nandun yung pera po nila. At gusto nila yung negosyo nila, mapaikot lang nila ng mapaikot. At araw-araw silang mag-supply ng mga stocks. Yun ang mga usual na kliyente ko, lalo dyan sa Pasig Palengke. Yan, mga kliyente ko dyan ay mga Muslims. Dyan sa Green Hills, yan. And kadalasan na-approve din po sila. Kasi po, pinakukuha ko sila ng bangko. So kahit bago lang yung bangko nila, ayos lang naman yun. Diba? Ang malaga sa CI, ma-approvehan po kayo ng CI, yung mag-field po sa inyo, gawa ng pagpinuntahan po yung area po ninyo, matahaw at maraming stocks. Yan. For sure, ma-approve ka. Okay? Kung pinaproblema mo naman, yung mga credit card, GCash mo, mga utang, ganyan. Da-joke lang. Huwag nyo nang problemahin yun. Kasi meron po kaming system dito sa Toyota Financial, which is ang kagandahan po kay Toyota talaga, may sarili po kaming in-house bank talaga na tinatawag namin dito. So, hindi po ganun kahigpit si TFS. Kaya lang, magiging good payer ka. Kailangan mo maging good payer. At sana, kung maaprobahan ka, bigay mo yung best mo para hindi ka madali sa hulog, ganyan. Kasi nakaka-apekto rin po yan ng credibility or sabi natin yung profile mo, diba? Ganyan. Yan kasi, pauwi na ako. Wala akong magawa, diba? Kapagkwentuhan muna ako sa inyo. So, yan. Akala mo, yayaman ka na agad pag pumasok ka dito. Hindi po, it takes time to do it, to prove it. Hindi po nakabenta ka ng 3, meron ka ng 100,000. Hindi po ganon dito. Dahil 15 na yung binenta mo, minsan hindi pa ganon ang kita ko. 'Di ba? Minsan ang kita talagang wala. Ay ako kasi give talaga ako ng give sa mga clients ko. Mahalaga sa akin ay volumes nga. Kasi ayoko mawalan ng trabaho. Yun talaga yun. Kasi sa amin, bilang ahente, meron kaming tinatawag na quota na kailangan makapito kami, makasampo kami. Kasi pag hindi kami nakapag-reach ng ganun, matatanggal kami. Sorry po. Pero, hindi ko sinasali lahat ha. Pero sa bilang ahente lang ng sasakyan na kahit saan ako magpunta, may quota po talaga. Before na rin ako sa ibang dealership and halos pare-parehas lang naman. Nasa sayo na lang po yun. Tulad nga sabi ko, pag in-house financing, pwede mong laruin yung kita mo. Pero ako kasi more on give talaga ako sa people. Tulad nyo, ayoko naman din na nagkakaroon ng loss sale. Ayoko rin naman nagkakaroon pa ng mga mahirap na usap pa sa kliyente. So, binibigay ko na yung best offer palagi. Ganun naman yung sistema ko po. Diskarte ko to Diskarte mo. Ayun, joke. O, kung nanonood ka bilang ahente or nanonood ka sa bahay ninyo, bigla nyo na lang ito nakita, i-subscribe mo naman at i-click ang notification bell ko para updated ka sa aking mga videos. Matay mo naman, diba? Next time, mag-usap din tayo. See you in my next vlog. Bye!